musika. Habang tumatanda tayo, lalo na paglampas edad 60, isa sa pinakaunang senyales na may pagbabago sa ating kalusugan ay ang panghihina ng binti. Hirap tumayo, mabagal na paglakad, madaling pamumulikat at minsan ay tila nanginginig ang tuhod. Maraming Filipino seniors ang nakakaramdam nito, lalo na iyong may arthritis, diabetes o matagal nang hindi gaanong nakakapaglakad. Pero alam mo ba na ayon sa ilang pag-aaral, kabilang ang research mula sa Journal of Nutrition at Harvard Health, may ilang pagkain na kayang pabilisin ang muscle recovery at magbalik ng lakas sa binti sa loob, lamang ng 12 to 24 hours. Basta't ito'y bahagi ng tamang nutrisyon at may banayad na pag-ehersisyo. Totoo dahil sa kombinasyon ng amino acids, electrolytes, anti-inflammatory, nutrients at natural collagen boosters, na nakapaloob sa ilang pagkaing madalas nating makita sa kusina lalo na sa kulturang Pilipino. Marami na ring lolo at lola sa Pilipinas ang nagsabing lumakas ulit ang aking katawan matapos baguhin ang kanilang pagkain. Halimbawa, si Mang Rudy, 72 anyos mula sa Batangas. Dati raw hirap tumayo pag umaga. Ngunit matapos sundin ang diet na ire-recommend natin ngayon ay unti-unting nagbalik ang tibay ng kanyang tuhod at binti. Kaya ngayong video, ibabahagi natin ang 6 food na clinically supported. Madaling hanapin sa palengke, mura at masarap. Hindi ito magic. Ito ay science plus tamang pagkain plus tamang timing. At kung nais mong manatiling aktibo, makapaglakad ng hindi hinihingal at maiwasan ang sakuna gaya ng pagkadulas o pagkahulog, siguraduhing tapusin mo ang video dahil ang mga pagkain ito ay kayang baguhin ang araw-araw mong pakiramdam. Unang pagkain na maliliit na isda tulad ng sardinas, tulingan, galunggong. Isa sa pinaka-epektibong pagkain para sa mabilis na pagbalik ng lakas ng binti ay ang maliliit at matatabang isda. Tulad ng sardinas, tulingan, tamban at galunggong na siksik sa omega-3 fatty acids, vitamin D, calcium at marine collagen. Ayon sa pag-aaral ng American Journal of Clinical Nutrition, ang omega-3 ay nakakatulong magpababa ng inflamasyon sa kasukasuan, kaya mas nababawasan ang kirot sa tuhod at binti. Kapag mas kununti ang pamamaga, mas mabilis din nakakagalaw ang kalamnan. Para sa mga Filipino senior na napalampas ang pagkain ng isda at mas napapadalas ang karne, malaking tulong ang pagbalik nito sa diet. Si Aling Ninita, 68 mula sa Cebu ay nagsabi na pagkatapos niyang gawing umagahan ang sardinas tuwing 3 araw, mas magaan daw ang kanyang pagbangon at hindi na nangingilo ang binti. Bakit? Dahil ang omega-3 ay tumutulong sa muscle protein synthesis, ang proseso kung saan nagre-repair at nagtatayo muli ng kalamnan. Dagdag pa rito, ang maliliit na isda ay may calcium plus vitamin D combo na ayon sa National Institute on Aging ay critical para maiwasan ang mabilis na pagnipis ng buto, osteoporosis. Kapag mas malakas ang bones plus muscles, mas matatag ang ibaba ng katawan. Sa kulturang Pilipino, madali lang itong idagdag, isdang prito. Ginisang sardinas, tinolang isda o kahit kan sardinas basta hindi sobra ang alat. Kumain ito sa umaga para mas mabilis ang recovery dahil active ang muscle repair pagkatapos matulog. Sa loob ng 12 hours, mapapansin mo ang mas gaan at mas bilis ng paglakad, lalo na kung sinabayan ng pag-inom ng tubig. Abot kaya masustansya at clinically supported. Kaya ito ang unang food na dapat mong subukan. Pangalawang pagkain, saging. Panglakas ng binti sa loob ng 12 hours. Kung may pagkain na kayang magbigay ng instant relief laban sa pamumulikat, pangangalay at panghihina ng binti, ito ay ang simpleng saging. Ayon sa Journal of Applied Physiology, ang potassium at magnesium sa saging ay direktang nag-activate ng electrical signals ng muscles kaya mas mabilis gumalaw ang binti at mas mababa ang posibilidad ng cramps. Sa Pilipinas, madalas itong merienda ng mga magsasaka o construction workers, hindi dahil mura kundi dahil mabilis itong magbigay ng lakas. Ganito rin ang epekto sa mga seniors. Kapag mababa ang potassium, madalas makararanas ang lolo o lola ng pamumulikat sa gabi, panghihina o biglang panglalambot ng hita. Isang saging lang ay nakakapagbalik ng missing electrolytes. Totoo rin ito ayon sa life experience ni Tatay Lando, 74. Dati, raw lagi siyang nagka-cramps tuwing madaling araw. Pero nang pinayuhan siya ng doktor na kumain ng isang saging bago matulog, halos hindi na niya naranasan ang dating panghihina. Ang saging ay may natural sugar na madaling ma-absorb ng katawan. Kaya perfect rain para sa seniors na hirap kumain ng malalaki o mabibigat na pagkain.
May pag-aaral ding mula sa Harvard School of Public Health na nagpapakitang ang potassium ay tumutulong pababain ang blood pressure dahilan para mas gumanda ang daloy ng dugo sa binti. Kapag mas malakas ang sirkulasyon, mas mabilis din napapalakas ang muscles. Mas mainam kumain ng saging sa umaga o bago maglakad dahil nagbibigay ito ng quick strength boost. Dito mo mapapansin na sa loob lamang ng ilang oras, mas gaan pakiramdam ng iyong binti at hindi ka madaling mapagod. Kung nanonood ka pa rin ng video na ito at nakakatulong sa'yo ang mga impormasyong ito, paki-comment ng numero 2 sa ibaba para malaman kung nandito ka. At kung hindi ka pa nakasubscribe, inirekomenda akong mag-subscribe ka at i-on ang bell notification para hindi mo makaligtaan ang mga susunod na videos. Yung iyong suporta ay tumutulong sa amin na makagawa pa ng magagandang content para sa iyo. Ngayon magpatuloy tayo. Kung nanonood ka pa rin ng video na ito at nakakatulong sa'yo ang mga impormasyong ito, paki-comment ng numero 2 sa ibaba para malaman kung nandito ka. At kung hindi ka pa nakasubscribe, inirekomenda kong mag-subscribe ka at i-on ang bell notification para hindi mo makaligtaan ang mga susunod na videos. Yung iyong suporta ay tumutulong sa amin na makagawa pa ng magagandang content para sa iyo. Ngayon magpatuloy tayo. Pangatlong pagkain, mani, kasoy at walnut, collagen at muscle repair boosters. Hindi lang pampatalino. Ang mani kundi isa rin itong makapangyarihang pagkain para sa muscle repair at collagen support lalo na para sa mga senior. Ayon sa mga pag-aaral na inilathala sa Journal of Nutrition and Healthy Aging, ang regular na pagkain ng nuts ay may kaugnayan sa mas mabuting muscle function, mas mababang pamamaga, at mas mabagal na paghina ng lakas ng katawan habang tapanda. Ang mani, kasoy at walnut ay mayaman sa high-quality protein, healthy fats, vitamin E, magnesium at mahahalagang amino acids, tulad ng lysine at proline na kailangan ng katawan sa natural na paggawa ng collagen. Ang collagen ay mahalaga sa lakas ng kalamnan, litid, kasukasuan at buto. Kaya critical ito para sa mga senior na madalas makaranas ng panhihina, ng binti at pananakit ng tuhod. Para sa mga may arthritis, pamamanhid ng paa o madaling mangalay, malaking tulong ang nuts dahil nakakabawas. Ito ng oxidative stress na ayon sa pananaliksik ay isa sa pangunahing sanhi ng muscle degeneration at nerve discomfort sa pagtanda. Sinusuportahan din ng Cleveland Clinic ang benepisyong ito dahil ang vitamin sa nuts ay tumutulong protektahan ang muscle cells laban sa damage at inflammation. Kaya mas mabilis ang recovery pagkatapos maglakad o kumilos. Maraming Filipino senior ang nakakapansin ng pagbabago sa kanilang pangaraw-araw na galaw. Halimbawa, si Lola Viring ng Pampanga, 70 anyos ay dating hirap umakyat ng hagdan at madalas sumakit ang tuhod. Nang gawing regular na merienda ang isang dakot ng roasted mani tuwing hapon, unti-unti niyang napansin na mas gumagaan ang pakiramdam ng kanyang mga binti at mas may sigla na ang kanyang lakad. Isa pang bentahe ng nuts ay madali itong kainin. Maliit ang serving at hindi mabigat sa tiyan. Angkop para sa mga may problema sa ngipin o ayaw ng mabibigat na pagkain. Piliin lamang ang unsalted upang maiwasan ng sobrang sodium. Maaari itong kainin bilang merienda, ihalo sa oatmeal o idagdag sa lugaw. Inirekomenda ang isang maliit na dakot bawat araw. Sa loob ng 12 to 24 hours, maraming senior ang nakakapansin ng mas magaan na galaw, mas konting kirot at mas madaling pagbangon mula sa pagkakaupo. Pang-apat na pagkain, lugaw oatmeal. Energy plus leg stability food. Ang malagkit at oatmeal ay hindi lang basta pagkain pampabusog. Ito ay mahalagang pinagkukunan ng pangmatagalang lakas at tibay ng binti lalo na para sa mga senior. Sa kulturang Pilipino, sanay tayo sa suman, biko, champurado at lugaw. Ngunit ayon sa mga pag-aaral, may mas malalim na benepisyo ang mga pagkain nito. Ang malagkit at oatmeal ay may slow-release carbohydrates. Ibig sabihin ay dahan-dahan ang paglabas ng enerhiya sa dugo kaya tuloy-tuloy ang lakas ng muscles buong araw. Ayon sa American Geriatric Society, ang kakulangan sa sapat na carbohydrate sa matatanda ay nagdudulot ng panghihina ng kalamnan, kawalan ng balanse at mas mataas na panganib ng pagkadulas o pagkahulog. Mayaman din ang malagkit at oatmeal sa fiber, magnesium at B vitamins na mahalaga sa tamang pag-contract at pag-relax ng muscles. Ang magnesium ay tumutulong laban sa pamumulikat habang ang B vitamins ay sumusuporta sa nerve signals papunta sa binti. Dahil mabagal silang tunawin, hindi bigla ang pagtaas at pagbaba ng blood sugar. Hindi tulad ng sobrang puting kanin o matatamis na pagkain.
Ito ang dahilan kung bakit mas steady ang lakas at mas kontrolado ang galaw ng binti. Maraming nakatatandang Pilipino sa probinsya ang nagsasabing mas matatag ang tuhod kapag lugaw oatmeal ang almusal. Halimbawa, si Lola Marites 726 taga Tagula ay dating madaling mapagod at manghina bandang tanghali. Nang gawing regular ang oatmeal sa umaga, napansin niyang masaya niyang maglakad, papuntang tindahan at mas bihira ang panginginig ng binti. Sinusuportahan ito ng National Institutes of Health na nagsasabing ang stable blood glucose levels ay mahalaga sa muscle endurance, lalo na sa lower limbs ng mga senior. Mainam ang oatmeal dahil madaling nguyain at tunawin at pwedeng dagdagan ng saging, mani o counting gatas para sa mas kumpletong nutrisyon. Iwasan lamang ang sobrang asukal. Kung masanay ka sa malagkit o suman, pwede rin ito. Basta katamtaman ng dami. Sa loob lamang ng ilang oras matapos kumain, marami ang nakakapansin na mas hindi nangingilo at mas matatag ang binti habang naglalakad at kumikilos araw-araw. Kung nanonood ka pa rin ng video na ito at nakakatulong sa'yo ang mga impormasyong ito, paki-comment ng numero 4 sa ibaba para malaman kung nandito ka. At kung hindi ka pa nakasubscribe, inire-recommend akong mag-subscribe, kati-on ang bell notification para hindi mo makaligtaan ang mga susunod na videos. Yang iyong suporta ay tumutulong sa amin na makagawa pa ng magagandang content para sa'yo. Ngayon, magpatuloy tayo. Panglimang pagkain, munggo, Iron Plus Protein Muscle Builder. Ang munggo ay isa sa pinaka-aboard ngunit pinaka-nutritious na pagkain para sa mga senior na gustong ibalik o panatilihin ang lakas ng kanilang mga binti. Sa kabila ng simpleng itsura nito, ang munggo ay siksik sa iron, plant-based protein, folate, potassium, magnesium at complex carbohydrates. Lahat ay mahalaga sa kalusugan ng kalamnan at maayos na sirkulasyon ng dugo. Ayon sa World Health Organization, maraming matatanda ang nakakaranas ng panghihina ng katawan dahil sa tinatawag na hidden iron deficiency, isang kondisyon kung saan kulang ang iron kahit wala pang malinaw na anemia. Kapag mababa ang iron, nababawasan ng oxygen na dinadala ng dugo papunta sa muscles. Kaya madaling mapagod, mangalin at manghina ang mga bintik. Ang munggo ay isang praktikal na solusyon dahil nagbibigay ito ng natural na iron na mas epektibong naa-absorb ng katawan kapag sinabayan ng vitamin C-rich foods tulad ng kalamansi, kamatis o sili. Sa mga pag-iaaral sa nutrisyon ng matatanda, ipinapakita na ang tamang kombinasyon ng iron at vitamin C ay nakakatulong sa mas mabilis na muscle recovery at mas magandang endurance sa paglalakad. Sa kulturang Pilipino, madalas lang itong kainin tuwing Biyernes. Pero ayon sa mga eksperto, mas mainam kung maisasama ito sa pagkain 2 hanggang 3 beses sa isang linggo. Isang halimbawa si Mang Bert, 67 taong gulang, dating maningisda na ilang taon nang hirap tumayo at maglakad ng matagal. Madalas siyang makaramdam ng panghihina at pamumulikat ng binti nang payuhan siya ng barangay health worker na regular na kumain ng monggo na may malunggay. At kaunting kalamansi napansin niya. Sa loob lamang ng ilang linggo na mas matagal na siyang nakakatayo. At hindi na agad sumasakit ang kanyang mga binti kapag namamalengke. Hindi man ito milagro, malinaw ang epekto ng tamang nutrisyon kapag tuloy-tuloy. Ayon sa Journal of Human Nutrition and Aging, ang plant-based protein mula sa mga pagkain tulad ng munggo ay kasing epektibo ng animal protein sa muscle maintenance at strength ng seniors basta't regular at sapat ang intake. Dagdag pa rito ang mataas na potassium at magnesium ng munggo ay nakakatulong sa pag-iwas sa pamumulikat at paninigas ng kalamnan. Maari itong lutuin bilang ginisang munggo na may malunggay o lugaw style para mas madaling nguyain at tunawin. Kapag kinain sa tali, maraming seniors ang nakakapansin ng mas buo ang lakas nila hanggang hapon. Sa presyong abot kaya at benepisyong pangatagalan, ang munggo ay tunay na isa sa pinakamahusay na muscle-strengthening foods para sa mga Pilipinong senior. Pang-6 na pagkain, malunggay, the strongest leg repair vegetable. Kung may isang gulay na tunay na maipagmamalaki ng mga Pilipino pagdating sa lakas ng katawan lalo na ng binti at tuhod, walang duda na ito ay ang malunggay. Sa maraming tahanan sa probinsya, itinuturing itong gulay ng kahahabaan ng buhay at hindi lang ito haka-haka. Ayon sa mga pag-aaral na inilathala sa Asian Pacific Journal of Clinical Nutrition, ang malunggay ay naglalaman ng mahigit 36 na anti-inflammatory at antioxidant nutrients. Mataas ito sa calcium para sa matibay na buto
potassium para sa maayos na galaw ng muscles, vitamin C para sa collagen production at plant-based protein na mahalaga sa muscle repair. Ang kombinasyong ito ang dahilan kung bakit kakaiba ang epekto ng malunggay sa lakas ng binti ng mga senior. Maraming lolo at lola ang nagpapatunay sa benepisyo nito sa tunay na buhay. Isa na rito si Lola Feli, 81 taong gulang na dati hirap, yumuko at maglakad dahil sa pananakit ng tuhod. Ayon sa kanya, nang masanay siyang kumain ng tinolang may maraming dahon ng malunggay, 3 beses sa isang linggo, unti-unti raw na gumaan ang kanyang pakiramdam. Mas mabilis na siyang makatayo mula sa pagkakaupo at mas kumpiyang hakbang. Hindi man siya agad bumata, ramdam niya ang malinaw na pagbabago sa lakas at tibay ng kanyang mga binti. Mula sa pananaw ng agam, malinaw ang paliwanag dito. Ang vitamin C ng malunggay ay tumutulong sa paggawa ng collagen, isang mahalagang protina para sa cartilage at kasukasuan. Samantala, ang calcium at magnesium nito ay nagpapalakas ng buto habang ang amino acids ay tumutulong sa pag-repairing nasirang muscle fibers. Ayon sa mga rheumatology studies, kapag nabawasan ang pamamaga sa joints, mas bumubuti ang mobility ng seniors at nababawasan ang paninigas ng tuhod at binti. Ito ang dahilan kung bakit maraming nakararamdam ng ginhawa sa loob lamang ng 12 hanggang 24 hours matapos kumain ng malunggay. Isa pang malaking bentahe ng malunggay ay ang pagiging abot kaya at madaling ihanda. Maari itong isama sa tinola, ginisang munggo, ginisang gulay o kahit ihalo sa omelette sa almusal. Para sa mga may arthritis, osteoarthritis o madalas makaranas ng pananakit ng tuhod matapos maglakad, ang regular na pagkain ng malunggay ay malaking tulong. Kung iisa lamang ang gulay na pipiliin mo para sa lakas ng binti at tuhod, ang malunggay ang pinakapraktikal at pinakamakapangyarihan. Isang simpleng dahon na may napakalaking ambag sa kalusugan ng mga Pilipinong senior. Pangwakas na kaisipan. Maraming Filipino seniors ang lumaki sa paniniwalang ang panghihina ng binti ay normal at hindi na maiwasan habang tumatanda. Ngunit malinaw sa mga makabagong pag-aaral sa gerontology at senior health na hindi dapat basta tanggapin ang panghihina bilang simpleng parte ng pagtanda ayon sa pananaliksik. Ang madalas na sanhi nito ay kakulangan sa tamang nutrisyon tulad ng protina, electrolytes, vitamina at mineral. Pati na rin ang pagbaba ng collagen, production at patuloy na low-grade, inflamasyon sa katawan. Ibig sabihin may magagawa tayo at nagsisimula ito sa araw-araw na pagkain. Ang 6 na pagkaing binahagi natin, maliliit na isda, saging, nuts, oatmeal o malagkit, monggo at malunggay ay hindi lamang tradisyonal sa hapagkainan ng Pilipino, kundi suportado rin ng siyentipikong pag-aaral. Halimbawa, ang maliliit na isda ay mayaman sa calcium, vitamin D at amino acids na mahalaga sa buto at muscle strength. Yung asding ay kilala sa potassium na tumutulong sa nerve function at pag-iwas sa muscle cramps. Ang nuts at munggo ay nagbibigay ng plant-based protein, magnesium at anti-inflammatory compounds na mahalaga sa muscle recovery. Samantalang ang oatmeal at malagkit ay nagbibigay ng steady energy at ang malunggay ay puno ng antioxidants, iron at calcium na tumutulong sa overall mobility ng seniors. Hindi kailangang maging mahal o amplikado ang solusyon. Sa katunayan, marami sa mga pagkaing ito ay madaling mabili sa palengke o maaari pang itanim sa bakuran. Ayon sa mga eksperto, mas mahalaga ang consistency kaysa pagiging perpekto. Hindi kailangang kainin lahat agad kahit isa o 2 pagkain lang na idagdag araw-araw ay may positibong epekto na. Unti-unti mong mapapansin na mas madali kang bumangon, mas kaunti ang paninigas at kilot ng binti, mas buo ang lakad at mas kampante ang kilos. Mahalaga ring tandaan ang sapat na pag-inom ng tubig at regular na banayad na paggalaw. Kahit simpleng 10 minutong paglalakad, araw-araw ay napatunayang nakakatulong sa blood circulation at muscle strength ng seniors. Gayunpaman, kung may matagal o lumalalang pananakit, pamamanhid o panghihina, huwag mag-atubiling kumonsulta sa doktor upang masuri ang kalagayan ng buto, ugat at kalamlan. Ang pagkain ay hindi kapalit ng gamot, ngit ang pinakamakapangyarihang pundasyon ng pangaraw-araw na kalusugan. Marami ng seniors ang nakaranas ng ginhawa at pagbabago sa pamamagitan ng tamang pagkain at simpleng lifestyle changes at kaya mo rin ito. Tandaan, ang lakas ng binti ay lakas ng buhay. Ito ang nagbibigay sa atin ng kalayaan na kumilos, makapamasyal, makapaglingkod sa pamilya at masiyahan sa bawat araw.
Piliin ang mga pagkaing nagbibigay lakas, hindi nagpapahina. Kapag pinalakas mo ang iyong katawan, pinapalakas mo rin ang iyong buhay. Kung nagustuhan mo ang video na ito at nakatulong ito sa iyo, mangyaring i-like, mag-subscribe at i-share. Anthony, spot ang nagbimay. Inspirasyon sa amin na patuloy na gumawa ng makabuluhan at kapakipakinabang na content para sa inyong kalusugan. Maraming salamat sa panonood at magkita-kita tayo sa susunod na